Adlaw, maupay nga adlaw. Buenos dias. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Binibining Grace Joy Diguinyon at ngayong araw na ito, hayaan ninyong ako'y magsalita, hindi bilang isang guro, estudyante o mamamayan, kundi bilang isang nilalang na lubos na nagmamahal sa ating inang kalikasan. Ngunit bago ang lahat ng iyan, ay bigyan muna natin ng kahulugan ang salitang kalikasan. Ano ba ito? Importante ba ito? Mahalaga ba ito? May kahalagahan ba ito sa iyo? Sa akin, sa atin. Mga binibini at Ginoo, naway inyong ihanda ang inyong puso, tenga, isipan, nang sa ganon, sa pagtatapos ng talumpating aking inihanda ay may aral kayong makukuha. Ang talumpating ito ay pinamagatan kong basura, salamin ng ating konsensya. Kalikasan. 9 na letra, 4 na pantig, isang salita. Isang salitang hindi natin maitatanggi ang tulong na dala upang buhay natin ay guminhawa. Lahat ng ating kailangan, handang ibigay ng ating inang kalikasan. Sa kabila ng tulong nitong dala ay ikaw, ako, tayo pa ang nagiging rason at sumisira sa taglay nitong ganda. Marahil hindi natin agad na napapansin, ngunit kasabay ng pagbabago ay ang bawat gawi, kilos at ugali natin ay siyang nagiging sakim. Nagiging sakim kung saan lahat ng likas na yaman na ating mapapakinabangan ay ating ginagamit. Kung saan ni minsan ay hindi man lang natin naiisipan na masuklian ang inang kalikasan. Masakit mang bigkasin, ngunit araw-araw tayo'y nagtatapon ng basura. Minsan, hindi naman natin ito namamalayan. Isang plastic dito, isang tapon doon, isang balot doon, isang bote sa kalsada, isang supot sa dagat. At sa bawat simpleng pagtapon na akala natin ay walang epekto, may isang bahagi ng mundo ang nasasaktan. At ito ang ating inang kalikasan. Mga Ginoo, binibini, at mga kabataan na katulad ko, ating pagkatandaan na ang mga basura ay hindi lamang isang pisikal o isang munting bagay sa kalsada. Ngunit sa makatotohanan, ito'y salamin ng ating ugali, disiplina, ng ating pananaw sa buhay. Sa bawat basurang ating hinahayaang kumalat, ipinapakita natin kung gaano natin binabaliwala ang kalikasan at ang kinabukasan. Marahil marami sa inyo ang magtatanong at magsasabi na, ano pang koneksyon ko sa kinabukasan? Hindi ko naman obligasyon kung ano ang mangyayari sa susunod na mga panahon. Dahil ako naman ay nabubuhay sa henerasyon ngayon. Ngunit, meron lamang akong iilang mga katanungan. Papayag ba kayo na ang mga susunod na henerasyon na kinabibilangan ng inyong mga apo, ng inyong mga mahal sa buhay, ang siyang magdurusa sa ating kapabayaan at kawalan ng disiplina? Hahayaan lang ba nating magtampisaw na lamang sa itim na tubig na puno ng mga itim na basura ang mga bata sa susunod na panahon? Papayag ba kayo na ang ating mga mahal sa buhay sa susunod na henerasyon ay bibili na lamang ng mga tangke ng preskong hangin upang sila ay mabuhay? Makakayanan kaya ng ating konsensya kung ang ating mga gawain sa kasalukuyan ang magdadala ng panganib sa kinabukasan? Napakadaling magsabi na hindi naman ako ang nagkalat. Sino ba?
Lagi na lang bang iba? Lagi na lang ba ang ating mga kapitbahay? Lagi na lang bang ang gobyerno ang may sala? Pero kailan tayo titingin sa salamin at aamining may pagkukulang din tayo? Bakit ang mga ilog na dati malinaw ay itim na ngayon? Bakit ang hangin ay mabigat at sa amoy ng usok at nabubulok? Bakit may mga batang namumulot ng mga basura para sila'y mabuhay? Habang tayo'y patuloy na nagtatapon na parang wala lang. May oras pa, hindi pa huli. Simulan natin sa simpleng paghihiwalay ng mga basura sa ating mga bahay. Maging responsable tayo sa bawat desisyon na ating gagawin. Tayo'y magtanim sa halip na magtambak. Mga binibini at ginoo, hindi natin kailangan ng diploma para maging disiplinado. Bagkus, gamitin natin ang ating sentido. Hindi kailangan ng pera para maging malinis. Kailangan lang natin ng tunay na malasakit. Kailangan lang natin ng puso. Ang mundong ito ay hindi hiram. Hindi natin ito kinuha lamang, kundi hindi din tayo ang may-ari. Kaya sana, huwag natin itong tratuhin na parang walang halaga. Sa huli, tunay na kalinisan ay hindi lamang makikita sa kalsada, sa kwarto o sa bahay, kundi sa konsensyang marunong magmahal sa kapaligiran at higit sa lahat sa ating inang kalikasan. Muli, basura, salamin ng ating konsensya. Maraming salamat po.